Good day, survey calculators. Ngayon ay magde-demo tayo sa update. I think this is a very important update and a breakthrough update sa Google Maps or a creation of KMZ or KML file sa Google Maps. Kasi usually nahihirapan tayo na itama talaga yung overlay. And I think this time nakakuha tayo ng breakthrough or maganda talaga na itong feature na ito, na improve natin yung yung process. Kasi usually noon we use a reference point, right? But this one is not accurate, and the more malayo yung lugar natin sa reference natin, hindi na naging accurate. So now we have the option now we will not use any reference point, but we will use our survey points na result ng ang RTK, yung data ng GPS natin. So usually I close this one first. Usually ako pag nagso-survey ako, i-average ko lang yung, for example ako dito, for example ito yung area. So ito is taken from a GPS point, no? So usually ako nagsiset up lang ako ng base ko dito. For example diyan nagsiset up ako ng base, tapos ina-average ko yung, sinayaan ko yung GPS na mag-a-average ng coordinates sa base station ko. So usually itong GPS ko, hindi ako nag-occupy ng known station or known coordinates. So sa high target, I don't know sa ibang RTK, ang high target or siguro parehas naman yun. So nag-a-average ako. Now, once pagagawa ka ng job, pag nagagawa ako ng job, doon sa coordinate system mo, papipiliin kanya kung ano ang gagamitin na coordinate system mo. So sa high target, usually ito yung mga reference point, pero siguro parehas naman yung sa high target or ibang RTK. So usually ito yung may mga PRS 92 Philippine Zone, for example to 1 2, 3 Philippine Zone, at saka may Philippine Zone Luzon of 1911. Okay, so pero for example dito sa Leyte, so ito Zone 5 kami. Yan, ito Zone 5 kami. So ito yung ginagamit ko kasi sinusubukan ko sa experiment na to. Pag ginagamit ko tong ito PRS 92, ando mo natin itong lahat mga. So, pag ginagamit ko itong PRS 92 Zone 5, malayo yung coordinates ay binibigay ng GPS. So in this example, pinakita ko sa iyo na nag-set up ako dito, nag-reading ako ng fence dito. Yan, fence to. So to bahay to. To fence din to. Pag ito yung ginamit ko na coordinate system sa job ko, PRS, Philippine Zone 5, Luzon 1911. Now, gumawa din ako ng isang job. Ang ginamit ko PRS 92. Ito din. Ito yung ginamit ko PRS 92 Zone 5. Pero ang lumalabas na coordinates sobrang layo dito yun. So pina-plot ko. So yan. Yan. So same, nagre-reading ako ulit, pero itong coordinate system na ginamit ko sa job, PRS 92 Zone 5. Sobrang layo. So now, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito i-export to KMZ file para ma-overlay sa Google Earth. So ito, raw data. Wala akong tie line. Hindi ako nagtatay. Hindi ako nagsashot ng known points. So hinayaan ko lang yung RTK ko na gagawa ng
coordinates based upon sa average ng RTK using Luzon 1911 of Zone 5. So, let's try. So, punta tayo sa reports, export KML, import satellite image. Okay. So, dito, pipiliin ko yung datum ko. So, ito, PRS 92. Ngayon, this time, subukan ko muna itong Luzon of 1911. Okay. Then, Zone 5. Now, we will not use any reference point. We'll check, the default is do not use reference point. So, gagamitin natin yung data ng RTK ng GPS, raw data ng RTK GPS para i-export ito to Google Earth. So, I'll select the objects. To select ko to lahat. So, para makita natin yung diferensya. Okay, select ko lahat. Okay, so there. Okay, so nagkikreate siya. Okay, then we'll open Google Earth. So, tingnan natin kung ano ang resulta. So, let's open. Okay, see? So, ito, nandoon yung PRS 92. Ito yung Philippine Zone 11. So, ito yung tama. Anyway, we can try again sa using different coordinate system ngayon. So, ito, tingnan natin. I-zoom natin to. So, zoom natin. Kung tumama ba sa fence. Diba? So, ito yung existing fence na nire-reading ko. Diba? So, dapat yung naka-north. Oh, sorry. Try natin naka-north. Yan. So, ito yung existing fence na nire-reading ko. Tumatama. Ito yung fence din dito. So, at least, tumatama siya. Diba? So, hindi na natin kailangan ng base point. So, gagamitin lang natin yung vertical natin. Yan. Paano natin? Yan. Okay. So, at least, alam natin yung susurvehin natin. At least we have the overview kung ano ang mangyari. Pag malayo ka, so for example dito yun, so there's something wrong sa survey mo or sa mga bahay. For example, nakakat dito. So alam mo na talagang lumalampas. Kaya dito, so something's wrong dito, itong bahay na to. Kasi ito tama to fence to talaga fence. So ito malayo. So, something wrong. Something's wrong with this one. Okay? So, ganon. So, ano implication paano pag yung mga area na hindi mo na survey? So, close muna natin tong Google Earth. So, for example, dito sa Hilongos, okay. Okay, ito yung BLLM number 1. So, paano mo ma-check pag anywhere in this area kung magagamit mo yung reading mo before. So, for example, ito. So, ito, may survey ako dito. May shot ako dito sa BLLM number 1. So, gagamitin ko ito. So, ito. So, kakapihin ko itong points na to. Okay? Copy ko. Copy. Kasi itong reading na to is using the RTK data, raw data. So, ito yung reading ko sa BLLM number 1. Now, dito, ito yung coordinates ng mga LDC. True coordinates sa mga lote. Okay? So, siguro, isi-ship ko itong data na to, itong LDC data, plotted lots na using LDC data through to Luzon datum of Zone 5. So, para ma-ship ko to lahat, i-block ko muna to. Let's put it block para one time ko lang itong ship. So, i-block ko to lahat.
Okay, so once we made it, na-block na natin yan. Okay, so na-block natin. So zoom tayo dito sa BLLM number 1. So ito, balik tayo. Ito yung shot ko using RTK data na. So hindi ito GPS coordinates. GPS coordinates ito. Hindi ito LDC coordinates. So ipipaste ko dito. Okay. File, edit, paste to original coordinates. Dasya, di. Ito. Sobrang layo. Siguro 100 meters yan. So, yung drawing mo, baka magkamali ka, save as mo, tapos lagyan mo ng gamit na ilo. Lagay ko ito. Ilo sa Luzon 1911 Zone 5. Para alam mo na hindi ito coordinates ng LDC. Okay? So, i-move natin tong buong drawing natin, ito. Si-shift natin punta dito sa PRS 9 Luzon of 1911 na coordinates. So, center. Here's the center. Yan. Okay. So, ito, save natin. So, ito, Luzon of 1911 na to. Okay. Once na move na natin yung buong drawing into Luzon of 1911, explode natin ulit kasi hindi ayaw na Google Earth ng block. Okay, so explode din na siya. So erase muna natin yung mga lot numbers. So let's see, PR, so text, think layer all. So, erase natin lahat ng text. Entire drawing text. Yan. So, erase muna natin yung lahat ng text kasi clutter. Save natin. Okay, so balik tayo. Reports, export. This time we'll use 1911 Zone 5. Select tayo ng portion. Salin natin yung peer. Yan. Okay, so open Google Earth. Okay, so kita mo yung kalsada. So, yung mga kalsada, tumatama na siya. Pati yung pier. Ito yung bagong coastal road ng Ilongos. So, kita mo. So, parang tumatama na. So, kita mo dito. Yung kanina na sinurvey natin kanina. Talagang sabi to. Sabi talaga to. Okay, so yun yung parang breakthrough natin. So besides that, for example ito, drawing. Okay, so kahit dito, we can download the satellite image na. So ang ganda. So yan, so picture Luzon 1911, Zone 5. Then, overlay. So, kahit saan, you can download a satellite image. Okay. Okay, so kita nyo yung ito, for example ito. So, tumatama. So, alam mo na bago ka pupuntang site, alam mo na kung ano yung sitwasyon sa area.
So, I advise, kunti-kunti lang yung pag-download. So, for example, ito, pwede ka kunti lang dito para hindi mabigat. At saka maganda yung very seamless yung tiling niya. So, try natin ha, mag-overlay tayo na. So, make sure, lusunin din 11, consistent yung projection natin. So, pag overlay siya, tingnan natin, konti lang. So, tingnan natin na very seamless yung connection ng mga images, yung tiling ng mga satellite images. So, this is a very nice breakthrough. Ang ganda talaga, ang ganda. So, yung gagamitin lang natin, yung raw RTK data natin, hindi na kailangan mag-tie ng non-coordinates points, non-coordinates. So, tingnan natin SIBC. Very seamless yung tiling niya. So, kahit dito, ito yung tiling niya. So, hindi mo makikita talaga na ito yung dalawa yung tile. So, hindi mo makikita yung dugtungan. So, ang ganda ng guan. See? Very seamless. So, the conversion sa Sorbical is very, I think, the algorithm is very good na. So, but, I have to tell you that hindi to masyadong updated kasi yung pre-satellite images, so for example dito is galing ng Israel. So yun yung very breakthrough talaga na algorithm natin sa Sorbicac. So wala nang problema. I think wala na tayong problema sa Google or satellite image overlay. Okay? So thank you for patronizing Sorbicac, and to God be the glory.